Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at lalo't higit ay sa ating Panginoon. Ang Diyos po ay mabuti. Amen po. At sa oras po na ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. At inaanyayahan ko po ang bawat isa na bago tayo magsimula ay tayo po muna ay umawit sa ating Panginoon. Awitan po natin ang ating Panginoon. Dinggin nyo ang dalangin ko. Dinggin nyo ang dalangin ko, nais ko mapalapit sa inyo, naway pakinggan ang aking pagsamo, Panginoon, ako'y tanging sa inyo. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos, o aking Diyos, o aking Diyos. Hallelujah, tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito na naroon yung kalakasan, naroon yung panibagong biyaya na nagmumula sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa pagising sa bawat isa sa amin, sa bawat nanonood sa Facebook Live na ito. Lord, salamat dahil ang bawat isa po ay binigyan nyo ng patuloy na lakas, patuloy na biyaya at habag na nagmumula sa inyo. Ang dalangin po namin sa umagang ito, samahan nyo nga po kami sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. At ang dalangin ko po, Panginoon, hinihiling ko po ang inyong pagsama at ang inyong kaluguran, Panginoon. Maaring marami kaming limitasyon, pero merong Diyos na handang magpaliwanag sa amin. Merong banal na Espiritu na patuloy na gumagabay. At Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sapagkat, Panginoon, alam namin, meron na naman kayong nakahanda, Panginoong biyaya para sa bawat isa sa amin, kalakasan at pag-iingat sa buong maghapon at sa bawat araw ng aming mga buhay. Kaya sa aming pag-aaral po na ito, we pray for knowledge and wisdom that comes from you, fresh revelation that comes from the Holy Spirit. And Lord, tulungan nyo kami at turuan na patuloy na manalangin at palaging manalangin ang bawat isa sa amin. At lumapit, dumulog sa inyo sapagkat merong mabuting Diyos na patuloy na umaalalay sa amin. Sa inyo po ang papuri, sa inyo po ang pagdakila, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon, isang mapagpalang umaga pong muli sa bawat isa sa atin at lalo't higit ay sa ating Panginoon. At mapagpalang umaga po, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos dito sa aklat po ng Santiago, chapter 5, verse 13 hanggang sa verse 20 po. At hayaan niyo pong basahin ko po ito sa inyo. Makipagbukas po kayo sa akin kung meron po kayong banal na kasulatan sa aklat po ng Santiago, chapter 5, verse 13 hanggang sa verse 20. Sabi po dito, mayroon ba sa inyong nagdurusa? Manalangin siya. Mayroon bang masaya? Umawit siya ng papuri. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia at kanilang ipanalangin siya at siya'y pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin na may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, siya ay patatawarin. Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Si Elias ay isang taong may likas na gaya rin ng sa atin at siya'y taimtim na nanalangin upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay sinibulan ng bunga nito. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay naliligaw mula sa katotohanan at siya'y pinapanumbalik ng sino man,
dapat niyang malaman na ang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw ng kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. At ito pong ating pag-aaralan ay tungkol po sa panalangin ng taong matuwid. Ano po ito ay, ano ba yung mabisang panalangin? Ano po, dahil tayo po ay sa umagang ito ay mag-aaral tungkol sa panalangin. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay Your Daily Dose of Prayer. Kung minsan, madalas po, pag tayo ay tumatanda, meron po tayong maintenance. Pero habang tayo ay tumatanda bilang Kristiyano, dapat meron din tayong maintenance. At yun yung panalangin. Tama po ba? Kapag tumatanda po ang isang tao, meron siyang iniinom na maintenance, mga gamot. Pero alam niyo po ang pinakamabisa, yung panalangin. At yan po ang gawin nating maintenance sa bawat araw ng ating buhay. Amen po. At dito po, ito po ay sinulat ni Santiago na half-brother ng ating Panginoong Jesus. Ano po, at ito si Santiago, si James ay naging mananampalataya pagkatapos ng resurreksyon ng ating Panginoong Jesus. At dun sa verse 16, kung papansinin po natin, sabi dito, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. At salamat sa Panginoon, lagi tayong tinuturuan ng Diyos na lumakad ayon sa kanyang kalooban. Ano po, at yung katuwiran ng Diyos ay ibinihi sa atin. Salamat sa Panginoong Jesus. Ano po? At dito, ang sabi sa verse 13, mayroon ba sa ating nagdurusa? Manalangin siya. Mayroon bang masaya? Umawit siya ng papuri sa Panginoon. At bago po ang lahat ay pag-aaralan po natin yung WH question. Ano po? Una ay, what is prayer? Maaring alam na po natin itong lahat. Pero minsan ay nakakalimutan natin, ano ba yung mga kahalagahan ng panalangin? Bakit ba kailangan nating manalangin? Ano po? At ang panalangin po ay isa sa mga mahalagang bagay. Ito ay communication at communion natin sa Panginoon. Ulitin ko po, ito po ay pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon. Kung tayo po ay gumagamit ng Facebook, ng Messenger, para ma-chat o para makamusta yung ating mga mahal sa buhay, ito po ay medium of communication natin sa Diyos. Ano po? Pangalawa, bakit kailangan po nating manalangin? Madalas nalilimutan po natin yung pananalangin. Lahat po tayo ay alam yan na minsan kapag sobrang pagod na, nalilimutan ng manalangin. Ano po, bakit natin kailangan manalangin? Unang-una ay meron po tayong kaaway at meron pong tukso. Ano po, sino po dito yung hindi na nangangailangan ng panalangin dahil malakas na? Di ba lahat po tayo ay nangangailangan ng panalangin, nangangailangang lumapit sa Diyos. Bakit? Kasi marami pong tukso. At sabi nga po dun sa Matthew chapter 17 verse 21, yung kaaway, ano po, ang dyablo ay mapapalayas natin sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Ibig sabihin, napakahalaga po ng pananalangin. Ano po, umaga pa lang, kailangan your daily dose of prayer ay naya na. Ano po, hindi lamang maintenance ang ating inaalala, kundi yung pananalangin, yan po yung maintenance natin bilang mga Kristiyano. At bakit kailangan nating manalangin? Meron po tayong kahinaan. Sa Matthew chapter 26 verse 41, sinasabi doon, manalangin tayo upang hindi tayo madaig ng tukso. At ang espiritu natin ay nakahanda, ngunit ang ating laman ay mahina. Aminin po natin at sa hindi. Lahat po tayo ay minsan nakakalimot manalangin dahil dala ng antok. Sino po dito ang antukin? Ako po kasi ay antukin din. At madalas po ay isa sa mga kalaban natin ay antok. At yan po hindi natin mapapabulaanan sapagkat yung mga alagad din po ng ating Panginoong Jesus ay, di ba nung nanalangin ng Panginoon, sinama niya sila Pedro, hindi ba kayo makapanalangin man lang kahit isang oras? Ano po? At sila po ay tulog. At dito ay sabi dito, ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Kaya kailangan natin ng panalangin. Kailangan natin ng kalakasan na galing sa ating Diyos. Amen po. Umaga pa lang,
gawin na natin yung pananalangin at humingi na tayo agad ng tulong sa ating Panginoon. Malaki po ang nagagawa ng panalangin, lalo na ng isang taong matuwid. Sinasabi po ito dito sa verse 16. At salamat sa Panginoon. Kanino ba tayo dapat manalangin? Kung meron po dito na hindi pa alam kung kanino tayo dapat manalangin, tayo po ay dapat manalangin ay sa ating Panginoong Jesus. Ano po? Sa Diyos Ama, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po kay Maria, hindi kay Jose, hindi sa mga apostol, kundi mananalangin tayo ay sa ating Diyos direkta. Ano po? At sa pamamagitan at sa pagkasi, sa paggabay ng banal na Espiritu. Salamat po sa Panginoon. Kailan tayo dapat manalangin? Bakit po natin pinag-aaralan tong WH question? At bago po tayo magpatuloy ay kailangan po natin itong matukoy. At kailan tayo dapat manalangin? Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Kung meron po kayong banal na kasulatan ay makipagbukas po kayo. Sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, manalangin kayong walang patid. Paano yun? Paano yun, sister? Kung mananalangin ng walang patid, busy ako sa trabaho. 'Di ba po? Kailangan ko pa bang huminto sa trabaho at manalangin? Habang tayo po ay nagtatrabaho, habang tayo po ay nag-aaral, maaari pa rin po tayong makapanalangin sa ating kaisipan. Ano po? Maaari pa rin tayong kumonekta sa Diyos na nakakaalam ng puso at isipan ng bawat isa sa atin. Ang sabi dito, manalangin tayong walang patid. Hindi po sinabing next week, next month, kundi walang patid. Ano po? Yan po ay araw-araw at oras-oras sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Saan po tayo dapat manalangin? Ayan, where should we pray? Pang 5. Alam nyo po, ang ating tema sa Door of Faith ngayon sa taong ito ay House of Prayer. At bilang mga House of Prayer ay kailangan po ay tayo ay mapanalanginin din. At higit sa lahat ay malinis yung House of Prayer ng Panginoon. At dito, saan tayo dapat manalangin? Unang-una ay sa templo. Matthew chapter 21 verse 13. Ito po yung binabanggit ko sa inyo kanina na tema po natin. Matthew chapter 21 verse 13. Makipagbukas po kayo sa akin. Kung meron po kayong banal na kasulatan, samahan niyo po ako. Sabi po dito, Matthew chapter 21 verse 13, sinabi niya sa kanila, nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, ngunit ginawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw. Ibig sabihin po ay yung templo ng Diyos, yung ating bahay-sambahan ay doon tayo mananalangin. At dito po ay binabanggit din sa Matthew 6, chapter 6 verse 6 na maaari din tayong manalangin sa loob ng ating mga kwarto. At dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 8 at sa John chapter 4 verse 21 to 24, tinutukoy dito na kahit saan ay pwede tayong manalangin. Ang ginawa ng Panginoon ay binigyan niya tayo ng pagkakataon na hindi na natin maaring kailangan pa natin, pero binigyan tayo ng access ng Diyos sa lahat ng dako na pwede tayong manalangin. Tayo man ay nasa trabaho, tayo man ay nasa biyahe, tayo man ay nasa school, tayo man ay nasa loob ng church, tayo man ay naglilinis sa church, tayo man ay may ginagawa, nagluluto, naglalaba, binigyan tayo ng Diyos ng access na makapanalangin sa lahat ng oras at sa lahat ng dako. Alam niyo, napakabuti po ng Panginoon na kahit nasaan tayo, maaari na tayong kumonekta sa Kanya. Amen po. Kung maalala po natin sa lumang tipan, kailangan pa nilang pumunta sa templo, kailangan pa nilang maglakad ng malayo, papunta sa templo, maghandog. Pero alam niyo po, nung hinahandog ng Panginoon yung kanyang buhay, nahati yung tabing ng templo, nabuksan. Ang naging daan ay ang Panginoong Jesus para makakonekta tayo directly sa ating Diyos Ama. Napakagaling at napakabuti ng ating Panginoon. At paano tayo dapat manalangin? Sabi dito ay sa Ephesians chapter 6 verse 18. May binabanggit po dito paano tayo dapat manalangin. Efeso chapter 6 verse 18.
Sabi dito, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtsatsaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Sabi dito, manalangin kayo sa Espiritu. Manalangin po tayo sa gabay ng Espiritu. Sino po dito yung hindi pa nababautismohan ng banal na Espiritu? Yung nagsasalita sa iba't ibang mga wika. Alam niyo po, yung po ay nakakapagpalakas sa atin. It edifies our spirit. At manalangin tayo sa Espiritu. Sabi nga dun sa John chapter 4 verse 21 to 24, sabi ng Panginoon, ang hinahanap ng Diyos Ama ay yung sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. At alam niyo po, yung panalangin sa Espiritu, yan po yung isang bagay na nakakapagpalakas sa atin. At lagi po nating tatandaan. At dito ay sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13, binigyan tayo ng Panginoon ng pattern at alam naman natin yan. At babasahin ko rin po sa inyo yung Corinto chapter 14 verse 15. Sabi po dito, kung gayon ang aking gagawin, ako'y mananalangin sa Espiritu at ako'y mananalangin din sa isipan. Ako ay aawit sa Espiritu at ako'y aawit din sa isipan. Ano po, sinulat po ito ni Apostol Pablo, unang Corinto chapter 14 verse 15. Manalangin tayo sa Espiritu, manalangin tayo. Kahit ito'y nasa isipan man, nasa biyahe ka, marami kang katabi, hindi mo mai-voice out ng malakas, manalangin ka sa Espiritu, makipag-ugnayan ka sa Panginoon. Ano po? Upang tayo ay patuloy na lumakas. Ngunit maaaring alam natin lahat ng ito, kung paano manalangin, kanino dapat manalangin. Pero isang bagay, kailangan po ay, tayo ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Ano po? Kasi, ang hirap namang manalangin na alam mo na may kasalanan sa'yo, di ba po? Pero alam nyo po, sa kabila ng lahat ng iyon, binibigyan tayo ng Panginoon ng habag at biyaya. Kung tayo ay nakagawa ng kasalanan, lapit sa Panginoon. Ano po? Lumapit ng may pagpapakumbaba. At sabi nga po dito sa verse 16, ang mabisang panalangin ay yung panalangin ng taong matuwid. Kaya kung tayo ay merong karamdaman, sabi dito, kung ikaw ay nagdurusa, manalangin ka, at mayroon bang masaya, umawit siya ng papuri. Alam niyo po, malaki talaga itong nagagawa ng panalangin. Konting patotoo lamang po. Ang dami pong panalangin sa buhay ko na tinugon ng Panginoon. Nung pandemic, lagi ko po itong pinapatotoo. At ito po'y talagang totoo. Dahil ako po ay wala ng magulang, wala ng nanay, wala ng tatay, wala din akong kapatid. Mag-isa lang ako sa bahay. Nung pandemic, bawal mong sabihin na may lagnat ka. Napakabuti ng Panginoon, tinatrangkaso ko noon, hindi ako makapagluto. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, tatay ko kayo eh. Nagugutom po ako ngayon, hindi ako makapagluto, may karamdaman ako, pandemic, ika-quarantine ka pag nagsabi kang may lagnat. Alam nyo po, habang nananalangin ako, alas 8 ng umaga, sabi ko, Panginoon, mahabag naman kayo sa akin, nagugutom ako, ganyan. At may trangkaso po ako. Sabi ko, pakainin nyo naman ako, Panginoon. Alas 8 ng umaga. Pero yung tugon ng Panginoon ay naroon na pala, alas 5 pa lang ng umaga. Isipin nyo po, nanalangin ako alas 8. Yung tugon ng Panginoon, alas 5 ng umaga. May kinakausap na siya na medyo malayo-layo yung kapitbahay namin. At alas 8, tumawag yung kapitbahay, Gail, may aso. Sabi nung kapitbahay, at may dala-dala siyang kanin, may dala-dala siyang itlog na nilaga, tsaka okra. At alam niyo po yun, inihahandanap ng Panginoon yung ating kailangan bago pa tayo lumapit sa Kanya. Kaya kailangan lumapit tayo sa Kanya para matanggap natin yung tugon ng Panginoon. At alam niyo po yun, na-question ko ang Panginoon nun eh. Kasi sabi ko, parang hindi niyo naman ako naririnig. Pero alam niyo po, naririnig pala tayo ng Panginoon sa bawat panalangin natin. At yun po, sabi nung kapitbahay ko na yun, na member din sa amin, kasi hindi ko naman sinabi sa kanya na may sakit ako. Sabi niya, kinakausap ako ng Panginoon nung nagde-devotion ako na ipagluto daw kita. Bakit naman kita ipagluluto? Marami ka namang kapitbahay sa paligid na kamag-anak mo. Pero kinakausap siya ng Panginoon na ipagluto ako. At ang galing, kasi nung time na yun ay nananalangin ako para sa
pagkain kasi hindi nga po ako makapagluto kasi may trangkaso ako, baka i-quarantine, kaya secret lang. Ang galing ng Panginoon, ano po kung tumugon, siya ay Ama sa atin, ano po, at hindi siya nagbabago. Kaya malaki talaga ang nagagawa ng panalangin, ano po. At salamat sa Panginoon, maraming pagkakataon na itinawid ako ng biyaya ng Panginoon. Sabi nga, iwan man ako ng aking magulang, may Diyos pa rin na nariyan para sa akin. At maraming pagkakataon sa buhay ko na pinagaling ako ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hinahamon ko po kayo na palagi tayong lumapit at manalangin sa ating Panginoon. Dumating yung tagpo na naaksidente po ako sa motor at sa katigasan ng aking ulo. Nung naaksidente po ako sa motor ay naputol po yung aking balikat, yung buto sa balikat, naputol. At ang panalangin ko sa Panginoon ay gayon na lamang. Sabi ko, Panginoon, pagalingin niyo po nawa ako. Alam niyo po, tita ko ang nag-alaga sa akin. Lagi akong pinupuntahan nila Ma'am Baby. At talagang naputol po yung buto ko. At salamat sa Panginoon, bunga ng panalangin, pinagaling ako ng Panginoon. At hanggang ngayon ay nakakapaglingkod sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya at pag-iingat. Kaya sabi dito, meron ba sa inyong nagdurusa? Manalangin siya. At dito ay mayroon bang masaya, umawit siya ng papuri. Ang tinutukoy po dito ay sa lahat ng panahon. Masaya man, nasa kagalakan man o nasa kalungkutan, tayo ay lumapit sa ating Panginoon, makipag-ugnayan sa Diyos. Sabi dito, ang panalangin na may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung siya'y nagkasala, siya'y patatawarin. Hindi lamang po ito panalangin pisikal. Ito po ay maaaring panalangin din sa espiritual. Sino yung mga nanghihina na sa espiritual, mga nawawalan na ng pananampalataya, mga may sakit na sa espiritu. Ito po ay sa iba't ibang karamdaman. Manalangin tayo at tayo ay itatawid ng biyaya ng ating Panginoon. At salamat po sa Diyos. Kaya kailangan ay patuloy tayong maging matuwid sa harapan ng Panginoon. At hindi po natin kaya ito sa ating sarili, kundi sa biyaya ng Diyos, ibinihis po yung katuwiran sa atin. Kaya tulungan tayo ng Panginoon na palagi tayong lumapit sa Kanya. Tulungan tayo ng Panginoon na palagi nating matutunan na manalangin at lumapit sa Diyos ng may pananampalataya. Kasi 'di ba, patay po yung panalangin na walang kasamang pananampalataya at gawa. Nananalangin ka nga, hindi ka naman nananampalataya, para kanino ka nananalangin, 'di ba po? Nananalangin ka nga, hindi ka naman gumagawa, hindi ka naman humahakbang ng may pananampalataya. Para saan yung pananalangin natin? Kaya tayo ay manalangin ng may pananampalataya at gawa. Pananampalataya sa ating Panginoon. Pero alam nyo po, siyasatin din po natin yung ating sarili. Kasi mahirap pong manalangin ng may kasalanan. Kailangan po bilang mga house of prayer, tayo po ay lumalapit sa Panginoon. Mahirap po yung mayroong marumi sa ating puso. May kabigatan. Kaya ibigay po natin yan ay sa Panginoon. Panginoon, sinusuko ko na sa inyo ito, pagpapatawad, itong kabigatan sa aking puso, itong aking dinadala. Kaya salamat sa Panginoon. Tayo po ay magpatuloy na lumapit sa ating Panginoon. Bakit? Nasa Kanya ang lakas. Nasa Kanya ang pag-asa natin at nasa Kanya ang tunay na buhay at biyaya. Kaya salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Ang Diyos po natin ay talagang mabuti at yan po ay napatunayan ko sa aking buhay. Bagamat wala na akong magulang, wala nang nanay at tatay at wala ring kapatid, nag-iisa, pero hindi ako nananatiling mag-isa. Bakit? Kasama ko yung Diyos na nagtatawid sa akin. Kaya napakabuti po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay manalangin. Hayaan nyo po na ipanalangin ko ang bawat isa sa inyo. Tayo po ay manalangin din. Sabayan nyo po ako sa pananalangin. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito. Na tinutulungan nyo po kami, tinuturuan na maaring meron sa amin na nasa pagdurusa, nasa pagsubok, nasa problema. Pero isang bagay ang tiyak, tinuturuan niyo po kami na manalangin at lumapit sa inyo sapagkat alam namin na meron kayong magagawa. Meron man sa aming nagagalak, nasa karamdaman man o nasa kalungkutan, nasa kagalakan o pagsasaya, patuloy kaming lumapit sa inyo. Bakit? Kasi nasa inyo ang buhay at kayo ang dahilan, Panginoon,
Kayo ang nagbigay ng lahat ng ito sa amin at alam namin na lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip tungo sa ikabubuti sangayon sa inyong kalooban at dakilang kapamaraanan. Lord, ang dalangin ko po sa umagang ito, lahat po ng nanood sa Facebook Live na ito, lahat ng nakinig, Panginoon, nawa Panginoon ay ito ay maging mensahe sa amin, Panginoon, na palagi kaming lumapit sa inyo at manalangin. Ang dalangin ko po, pagpalain niyo po sila, nasa trabaho man, nasa biyahe, Panginoon, papunta sa trabaho, nasa pag-aaral man sila, papunta sa school, nasa mga negosyo nila at mga tindahan, Panginoon, o nasa iba't ibang lugar, maaring nasa loob ng simbahan o nasa bahay nila, anuman ang kanilang mga ginagawa. Panginoon, ingatan niyo nga po nawa sila at tulungan, samahan, Panginoon, at patuloy na palakasin at pagpalain, hindi lang sa araw na ito, kundi sa bawat araw ng aming mga buhay. Ang dalangin ko po, Panginoon, pagpalain niyo nga po ang inyong mga salita, at patuloy niyo po kaming turuan na manalangin at lumapit sa inyo, at humingi palagi ng tulong at paggabay na nagmumula sa inyo. Lord, pinagpapala ko po ang bawat isa sa amin. Sa mga may karamdaman, Panginoon, hipuin niyo nga po sila because we just need one touch na nagmumula sa inyo. Panginoon, sa lahat ng namimighati, aliwin niyo po nawa sila sa umagang ito, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, ng mayroong may sakit, abutin po nawa sila ng inyong mapagpalang kamay, Panginoon. Alam ko po na kayo ay Diyos at dakilang manggagamot. Maraming beses na kayo, Panginoong, nagpatunay at patuloy nyo pang pinapatunayan. Hindi kayo nagbabago, kayo'y Diyos na nagpapagaling. Sa lahat, Panginoon, ng may pagsubok, may pinagdaraanan, ang dalangin ko po, Panginoon, itawid po nawa sila ng inyong biyaya. At sa lahat ng naggagalak, Panginoon, patuloy nyo po silang bigyan ng kagalakan na nagmumula sa inyo na hindi kayang ibigay ng mundo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. I-bless niyo rin po nawa ang aming mga pastor mula kay Pastor Joseph Glenn Masaredo, sa bawat mga district supervisor mula sa District 1 hanggang sa District 9, sa bawat mga churches, Panginoon, sa iba't ibang bansa, Panginoon, gayon din sa loob ng Pilipinas, at sa bawat mga door of faith, Panginoon, mga direct churches. Dalangin po namin, matapos namin, matakbo namin, Panginoon, yung takbuhin sa buhay na ito, nakasama kayo. Matapos namin yung pagkakatawag nyo sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, tulungan nyo kami at turuan at patuloy na gabayan ng inyong banal na Espiritu. Maraming salamat po sa inyo. Naway patuloy kaming tumugon sa pagkakatawag nyo sa amin. Naway patuloy kami, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Maaring may mga kahinaan, karamdaman, maaring may mga pangpahinang loob, mga pagsubok. Pero alam namin, ito ay magpapalakas sa amin at makakapagpatuloy kami dahil mayroong banal na Espiritu na tutulong sa bawat isa. Lord, pagpalain niyo po, Panginoon, ganyan din ang mga church sa iba't ibang lugar, Panginoon, ganyan din sa ibang bansa, mga kapwa namin kamananampalataya. Kayo ang patuloy na mag-ingat at magpala. I-bless niyo po ang bawat pamilya ng bawat mga nanood at manunood pa lang. At kayo ang patuloy na umabot sa amin. Sa inyo po ang papuri, sa inyo po ang pagdakila sa umagang ito. Samahan niyo po ang bawat isa sa pasimula ng aming araw. Kayo ang patuloy na mapaluguran at maitaas. Sa inyo po ang pagdakila at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon, isang mapagpalang umaga pong muli sa bawat isa at magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Magandang umaga po at sa Diyos po ang papuri.